Okay. Good evening sa lahat. Good morning and good afternoon sa lahat sa anong sulok ng ating mundo. So, ang pupuntuhan ko ngayon, yung mga honorable, matitinong tao, magagandang posisyon, at naging success sa buhay. Okay. Talking of honorable, ibig sabihin kagalang-galang. Pag sinabing kagalang-galang, honorable, matitino ito na tao. Kaya lang, kung sino pa yung matitino at kung sino pa yung honorable, sila ang problema ng ating bansa. Ito yung pupuntuhan natin. Sila pa ang problema sa ating bansa dahil problema sila dahil hindi man nagbabago ang ating bansa, hindi rin nagbabago ang ating kabuhayan, ekonomiya, bagkus sila ang nagbago. Pero ang ating bayan hindi nagbago. Bakit ganon? Bakit sa ibang bansa mas mahalaga sa kanila ang kanilang bansa kaysa sa pansariling pangarap o kinabukasan? Ito yung problema natin. Ito yung pupuntuhan ko rin ngayon. Kasi inisip-isip ko, ang daming matatalino naging success sa kanilang karer. Pero ano ba ang nangyayari sa ating bansa? Lalo lang may problema. Lalo lang, kumbaga hindi nagbabago ang ating bansa. Doon sa panahon ni Pangulong Digong, may nararamdaman akong pagbabago. Kaya lang, sabi ko nga, ang korupsyon ay hindi niya nakaya. Dahil nga, siguro sa maraming, kumbaga, nakaugat ng korupsyon at saka mga utang na loob. So, yun ang problema. Sa droga, may nagawa siya. Kaya lang, hindi niya rin nagawa. Dahil ang daming kontrabida. Isa na dyan yung Katoliko, katulad ko mga Katoliko, opposition, human rights advocate, yun yung mga naging kalaban. At saka normally, yung mga sindikato na pinalakad nila ang pera. So, balik ako ngayon sa honorable. Hindi katanggap-tanggap. Ang dami ng mga honorable, matatalino, matitino. Pero ang problema, hindi naman nagbabago ang ating bansa. Bagkus yung kanilang karir ang nagiging successful. Nagiging successful sila, pero ang bayan hindi. So ang problema talaga natin, yung kapwa natin Pilipino, lalo na yung mga nasa gobyerno na hindi ginagampanan ang trabaho. Lalo na yung mga politician. Kasi ang nasa isip nila lagi, paano manalo the next election. Yun yung iniisip nila . Hindi nila iniisip kung ano ang magawa niya sa bayan. Hayaan sana natin kung manalo ka ba o hindi. Basta ang mahalaga, ginampanan mo ang iyong tungkulin sa taong bayan. Yun ang pinakamahalaga. Kung hindi ka nanalo, ibig sabihin, kulang pa yung performance mo. Kulang. Or may mali kang ginagawa, kaya hindi ka nanalo. Ang daming matitino. Ang daming matatalino, honorable. Wala pa rin nagbabago sa ating bansa. Ang ating kapwa ko kaparo, nandyan sa mga posisyon,
Pero ano ba nagawa nila? Lalo na dyan sa custom, ano? Sa custom, almost generals ang nakaupo dyan. Anong pinagbago? Wala. So kapares lang kayo ng mga normal na empleyado dyan. Kasi wala rin kayo nagawa. Sayang lang yung ating umabot tayong ranggong general na wala man lang tayong nagawang legacy sa mga ibinigay ng another position. I'm sorry for the word. Pero yun ang hinahanap ng taong bayan. Pag galing ka sa men in uniform personnel, ano? At inupo ka sa national government, dapat above the expected accomplishment or performance of your previous duties. Ano? Ganon sana tayo eh. Pero hindi. Instead na mas palakasin mo, pagandahin mo ang performance mo, pero ang nangyari, nadiktihan ka rin ng gobyerno, katulad dito sa PAD. Yan sa PDEA na lang, PDEA, huwag tayong lumayo. Ha? Naging general tayo sa PDEA, naging general tayo, tapos naging PDEA director tayo. Ano bang nagawa natin? Okay, dito na lang sa PDEA. Ang dami mga almost generals yan nakaposisyon. Useless. Wala tayong magandang accomplishment na nakikita. Meron bang PDEA na army? Parang wala akong narinig, puro pulis eh. Subukan nga natin ang army. Army without record, ha? Yun ang ilagay natin. Kasi pag galing sa pulis, sanay na yan sa kota-kota. Kota system. Kaya, ganun pa rin yan. Sa PNP, itatransfer mo lang sa PDEA. Eh, ang PDEA, nandito yung pera eh. Hindi ganun rin. Bakit? Yung bang PDEA agent ay hindi kayang gampanan ng iba? Subukan kaya natin abogado. Hindi abogado na from MUP, ha? Yung purely abogado, career niya ang abogado. Hindi yung galing sa MUP. Nabubuisit ako eh. Na-recall ko lang eh. Ang daming honorable, ang daming mga general na nakaupo. Wala rin pagbabago. Sa custom, PDEA, LTO. Ay, Diyos ko. Wala man lang pagbabago niya. Paano? Magbabago niya. Puro pera na sa isip ninyo. Puro pagnanakaw na sa isip ninyo. Grabe naman kayo. Masabi kayong matitino, honorable. Anak ng tupa. Naging successful kayo? For what? Successful sa iyong career? Hindi successful ng taong bayan? Personal mo lang yun. Na tumaas ka, umangat ang position mo. Ikinarangal mo yun, pero ang nagawa mo, wala. Hindi ba tayo nahihiyan yan? Siguro yung ilalagay natin dyan sa mga ganong position, yung mga hindi na-promote ng higher, nasa lower. Kasi yung karamihan dyan, yung mga lower, trabaho lang sila. Hindi nangarap ng promotion, hindi nangarap ng mga ganong position. Ang kanila, kung ano ang nagampanan lang nila. Ang focus nila, performance of duty. Huwag tayong nasisilaw sa mga position, previous position nila.
Nasubukan na natin Inilagay natin ang custom sa custom. Ano bang pagbabago sa custom? Wala. Ang dami mineral dyan Ano ba nagawa sa custom na narinig ko? Wala. Yung routine mission, routine duty, mayroon. Pero the above accomplishment, wala. Yan ang pinupuntuhan ko ngayon. Sorry kung makakasakit ako. Pero dapat na malaman ng taong bayan ito. Dahil kami ang nagsisweldo o ang mga taong bayan nagsisweldo sa inyo. Hindi ba kayo nagsawa sa pagserbisyo ng routine lang ang trabaho ninyo? Tapos natanggap kayo ng panibagong posisyon na ganun rin ang ginagawin, nakaupo lang kayo. Hindi nyo pinagbabaston yung mga nasa baba ninyo. It's either baston at magtrabaho kayo. Huwag kayo magnakaw. Paano mo sabihin yun? Ikaw mismo nagnanakaw Sorry galit ako sa magnanakaw talaga. Sorry ako sa magnanakaw. Pero sa totoo lang, munting na ako madiscredit dyan sa corruption na yan. Dahil sobra kong tiwala sa mga tauhan ko. Madadali pala ako sa command responsibility. Dahil pinagkatiwala ko sa kanila Malit na pera. Grabe naman itong mga tao na ito. Malit na pera. Pang-interesan. Yung tuloy ng nanakaw. Laging libre. Sa korupsyon. Paano? Marunong maglinis. Marunong mag-clearing. Ako, hindi ko alam yun Ang alam ko lang iutos. Dahil may tiwala ako. Yung pala, mga demonyo pala. May nakaliit ng pera pag interior nyo. Kahit malaki man yan, hindi nyo madala sa ukay. Nilagay ko sa PDEA kay Director Lasso, magsisinungaling pa sa publiko, magdadala ng witness na pre-arranged witness. Ano yan? Ano yan? Panluloko sa taong bayan? Panluloko? Wala. Mas maganda na lang ang i-hire ninyo dyan sa mga position na yan, yung mga career officer, hindi yung mga retired. Sino bang retired na nakita ko na magandang performance? Mag-recommend nga kayo, isipin ko sino ang retired na maganda ang kanyang nagawa sa panabagong position. Pwede pa si Magalong. General Magalong. Naging city mayor at marami siya nagawa sa Baguio City. Yan, isa na recall ko nga pala. Si Mayor Magalong. Yan ang retired na may nagawa na above as expected. Sino pa? Mga general na nakaposisyon. Wala akong makita. So, si General Galvez doon sa pandemic, puro batikos na mainabot niya. Although mahirap ang posisyon na yun. Pero hindi ko nakitaan talaga na magandang kanyang performance. Wala akong maisip wala akong maisip na talagang yung kapani-paniwala at saka maganda ang kanya nagawa. Honorable. Isa ang mga ako kay Senador Lacson.
Talagang matindi ang paniniwala ko dyan. Ang problema nga lang, mayroon siyang pagkakamali na isang nagbayad sa kanya na paulit-ulit ng kanyang junior na sinisita siya sa resolution number 10. Siya ang sponsor dyan. Yun lang ang nakasira sa Senador Lacson. Sa totoo lang, idol kita. Pero hindi kita binuto ko si Marcos kasi sabi ko, para lang mabalik ang Marcos. Yun ang objective ko at saka yung yaman maibigay sa taong bayan. Pero talagang sa kapanipaniwala, Lacson talaga ako. Kaya lang, hindi winnable eh. Kaya yun ang problema rin eh. Hindi niya winnable. Sino pa? Si Senador Gringo Nasan. Sa umpisa lang. Bandang uli, naglaylo na siya. Wala na siya. Naging politician na talaga. Kaya I'm sorry, Idol Senador Gringo Nasan. Nawala. Lahat yung kumikilos noon na hinahangaan ko, hindi ko na nakikitang maganda ang kanya nagawa. Una, si Lacson. Kabatay mo, si Hunasan. Maganda. Idol ko. Sumunod, si Trillanes. Dito, nawala ang mga paghanga ko sa kanila. Nawala. Sayang yung mga paghanga ko. Naging politician ng utak. Hindi paglingkod sa bayan. Ano? Naging successful ang career. Pero ang taong bayan hindi naging success. Sarili lang ang inintindi nila. Matitino. Matitino sila sa posisyon. Pero sa mga trabaho, gawain nila, hindi. Sa kabinete, sino bang kahanga ako dito? Isa lang. Isa sa nakita ko. Si Secretary Teodoro. Hanga ako dito. Kaya lang may samaan loob ko dito kasi may sulat ako against sa PGMC na gusto ko lang babasa niya kung ano nangyayari sa PGMC. As of now, wala pang response. Kaya hindi pa ako nakapokus pagbati ko sa iyo, Senador. Whatever Secretary Teodoro. Sir, hanga ako sa iyo. Pero hindi ko alam kung nakarating sa iyo ang sulat. Hindi ko alam kung nakarating sa inyo ang sulat. Pero naglalaylo lang ako. Pero balikan ko kayo. Kayo PGMC dyan. Ayusin nyo. Kakalampagin uli kayo. Ay, siya nga pala, naalala ko. Yung mga widows, mayroon kasi nag-volunteer na sa kanya na lang daw kayo lumapit. Natawagan nyo na ba? Ano ang naging resulta? Naging successful ba o walang nangyayari? Hindi nyo rin nakausap. Kasi may tumawag sa akin eh. Sir, wala akong tiwala doon. Sabi ko, okay naman yun kasi gustong tumulong eh. Pero hindi siya nakupan. Tiwala. Sige, sabi ko, huwag kayo mag-alala. Nagpahinga lang ako, naglaylo lang ako. Pero hindi ko yan titigilan. Hanggat may pera pang inaantay tayo dyan. Babalikan ko yan. Ano? So, balik tayo ulit sa mga honorable. Honorableng magnanakaw. Grabe naman kayo. Hindi kayo nakuninta sa tamang sweldo lang. Gusto nyo talaga magnakaw. Kayo naman mga kapamilya na magnanakaw, natutuwa ba kayo nun? Na yung perang ginagamit nyo hindi sa inyo? Natutuwa ba kayo nun? Yun ang hirap. Pero baka nga pala, bukas may rally daw. May rally, pamumunuan ni First Lady.
Lisa Marcos. Pamunuan niya bukas sa rally sa Senado para daw ikulong si Duterte. So, ibig sabihin, talagang nag-aamunan na talaga sila. Duterte Marcos. So, wala na talaga tigil to. Duterte Marcos. Awayan na kayo, siraan na kayo ng pagkatao. Pero ang problema lang, First Lady, nakikiusap ako sa iyo, hindi ka pwede makapantay sa popularidad ni Pangulong Duterte. Hindi ka mga lahati. Diyos ko, Inday. Huwag mo ipilit ang sarili mo na maraming naniniwala sa iyo. Marami sa iyo nagagalit sa iyo. Yun ang katotohanan. Ikumpara nyo kay Duterte. Dating Pangulong Duterte. Ikumpara nyo. Malayo ka. Huwag ka makisabayan. Huwag kayong makisabay, makikontra. Lalo lang tuloy nagagalit ang taong bayan sa inyo, sa ginagawa nyo. Bagkos, sumuko kayo, hindi naman siya surrender. Ibig sabihin, yung ginawa ng asawa mo, magsabi na, I'm sorry. Dahil nagawa ko yun noon. Kaya humingi ako ng kapatawaran sa inyo. Di tapon. Yung galit ng taong bayan nawala. Pero ngayon, habang pinagtatakpan nyo, habang may ginagapang kayo, habang kayo may binabayaran, habang kayo may tinatakot, at nakikisabayan kayo, lalong dumadami ang galit sa inyo. Ano kaya kung pabayaan mo na lang sa I'm sorry na lang, ditapon. Or, magpa-drug test ka. Hindi lahat ng Pilipino kayang bayaran. Tandaan nyo yan. Hindi lahat ng Pilipino ay kayang takutin. Tandaan nyo yan. So, ganun lang mga kasama. Ang daming mga maturinga. Pero pag nanakaw naman ang inatupag, walang nagawang magandang performance. Dapat pag in-appoint ka sa another position, ipakita nyo na nakakatulong kayo sa sambayan ng Pilipino. Hindi yun nakaupo ka lang dyan, patakboy mo lang yung opisina. Hindi ganon. Nakaupo ka lang dyan, pinatakbo mo lang opisina, wala ka mga extra effort, wala ka mga initiative. Diyos ko. Ang bansa talaga natin, oo. Ay, joy. Bansa talaga natin, hindi talaga nagbabago. Pero sabi ko nga, hindi namin titigilan to ni Captain Dado na pagbabati ko sa mga kawatan, mga inutil, incompetent sa trabaho, mga matatalino naman, pero kulang sa gawa. Bakit? Dahil pagod na rin sila sa challenge sa buhay. Pangalawa, pera na eh. Ano pa habulin nila? Dapat ang nilalagay nasa posisyon niya, yung hindi angat sa taas para mayroon pa siyang foresight na mag-progress, mag-develop. Pero yung nasa peak ka na, tapos binigay ka, pababa na yun, hindi na yung pataas. Sino ba nakita natin dyan? Pakibigyan nga ako ng pangalan. Okay, so much for that. Ayan lang muna. Abangan natin bukas kung anong katotohanan na rally led by Commander Lisa. Abangan ang kabanata. Abangan bukas ano ang mangyayari.